Magandang oras mga cart lover. Maniniwala ba kayo na mayroong taong nanalo ng 14 times sa Grand Luto 649 sa labas ng ating bansa? Well, ito ang totoong kwento ng isang genius na na-crack. Na-crack niya ang 13 million combination ng Super Grand Luto na ito at nagiging milyonaryo. Narito ang kanyang kwento. Atin panoorin dito sa bidyong ito. Taong 14 na beses nang nanalo sa loto. Sabi nila, ayos lang na tumaya sa loto. Ngunit wag lamang umasa ng masyado dahil imposibleng manalo dito. Marami ang sumubok at nabigo dahil ang lottery system ay para bang code na mahirap makuha. Sabi pa nga ng iba na mas matatamaan ka pa raw ng kidlat kaysa sa manalo sa loto. Pero alam nyo ba na mayroong isang tao na nanalo sa loto hindi lamang isa o dalawa, kundi 14 na beses nang hindi lumalabag sa batas. At sa katunayan, dahil sa kanya ay nabago ang rules ng loto. Sino nga kaya ang luckiest man na ito? At ano nga ba daw ang kanyang sikreto at nakukuha niyang manalo ng maraming beses sa loto? Si Stefan Mandel na isang economist na nagmula sa Romania. Mula 1960s ang Romania ay nasa ilalim pa ng Soviet control. Sa panahong iyon, ang mga tao ay walang masyadong trabaho at napakahirap ng buhay. Sumasweldo lang si Stefan noon ng $88 a month at kailangan niyang buhayin ang kanyang asawa at 2 anak. Dahil dito napaisip si Stefan na kailangan niyang makakuha ng malaki-laking pera sa lalong madaling panahon. Sa panahong iyon ay nahihirapan si Stefan na maghanap ng trabahong may mataas na sweldo at ayaw naman niyang gumawa ng mga iligal na gawain. Kaya nakaisip siya ng solusyon na maaaring siya lamang ang makakaisip, ang loto. Sinabi niya na gusto niyang gumawa ng negosyo mula sa loto kapag siya ay nanalo. Ngunit para sa kanyang kaibigan, ito ay kabaliwan. Sinabi pang mas matatamaan ka pa ng kidlat ng 4 na beses kaysa manalo sa loto. Pero hindi lang ordinaryong tao si Stefan dahil siya ay isang genius mathematician. Sa katunayan, tinawag niya ang kanyang sarili na weekend mathematician. Gustong-gusto niya ang mga numbers, isa rin siyang accountant pero hindi siya masyadong nakapag-aral. Ang kanyang sekreto upang makrack o makuha ang code ay hindi nag-involve ng kahit anong bagay na labag sa batas o iligal na gawain, kundi isang proven mathematical formula lang ang naging daan upang siya ay maging milyonaryo. Ginugol ni Stefan ang kanyang bakanting oras pagkatapos ng kanyang trabaho sa pag-a-analyze ng math at sariling algorithm. At sa wakas, pagkatapos ng ilang taon ay natapos din niya ito. Tinawag ni Stefan ang resulta ng kanyang research na combinatorial condensation. Sa pamamagitan ng formula na ito ay nahula ni Stefan ang tama ang 5 numbers sa 6 number sequence sa loto. Kapag nahulaan mo ang 5 numbers, ibig sabihin ay mananalo ka ng second prize. Dahil sa kanyang nadiskubre, nagawa niyang patasin ang chance niyang manalo sa loto from millions to thousands. Malaki nga ang chance niyang manalo dahil sa kanyang algorithm. Sa suporta at tulong ng kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak, nakabili si Stefan ng maraming ticket na mayroong number combinations na mataas ang chance na manalo. At nagbunga nga ang kanyang paghihirap. Napanalunan niya ang first prize na nagkakalaga ng $19,000. Binayaran niya ang lahat ng kanyang utang sa mga taong tumulong sa kanya at mayroon pang natira sa kanyang $4,000, tama lang para sa panibagong buhay. Si Stefan at ang kanyang pamilya ay napunta sa Western Europe para magsimula ng bagong buhay kung saan nagpalipat-lipat sila ng tirahan hanggang sa tumira sila sa Australia. Doon ay pinagpatuloy niya ang kanyang research sa kanyang lottery business at nagtagumpay naman siya. Nang magkaroon siya ng Australian citizenship ay nagkaroon din siya ng access sa mga Commonwealth resource. Ibig sabihin ay pwede na siyang maging parte ng UK lottery system. Ang UK lottery system ay hindi masyadong komplikado katulad ng Romanian lottery system. Pinag-aralan niya ng mabuti ang system at pagkatapos ng ilang oras ay nakaisip siya ng idea na magiging daan upang siya ay maging milyonaryo. Ngunit ito rin ang magiging dahilan kung bakit siya ay makukulong. Ang nagawa niyang method na combinatorial condensation ay napakasimple lang. Hanggang sa na-realize ni Stefan na upang manalo ng ilang beses ay kinakailangan niya lang bilhin ang lahat ng possible combinations. Maisip mong isa lamang itong kabaliwan, di ba? Pero nagawa niya ito sa pamamagitan ng 6 na steps. Una, ika-calculate niya ang total numbers ng lahat ng posibleng combinations. Halimbawa, kung gagawa ka ng combinations na may 6 na numbers at kukunin mo ito mula sa numbers na 1 to 40, magkakaroon ka ng combinations ng total combinations na 3,838,380. Pangalawa,
Maghanap siya ng lottery na ang jackpot prize ay triple sa number ng posibleng combinations. Halimbawa, kung ang posibleng combinations ay 4 million, kailangan ang jackpot prize ay $12 million. Isa itong requirement dahil kung hindi ay walang matitira sa kanya. At malalaman natin mamaya kung bakit. Pangatlo, mag-ipon siya ng pera para pambili ng maraming combinations. Ito ang pinakamahirap na parte sa kanyang steps dahil kailangan niyang i-convince ang mga tao na gumagana ang kanyang method. Kailangan niya rin silang hikayati na maging sponsors sa pamamagitan ng lotto tickets na kaya nila at ibigay ito sa kanya. Nangako siya na babahagian niya ang kanyang mga investors sa premyo. After a while, naging popular ang kanyang idea at maraming tao ang na-attract na gustong sumuporta sa kanya sa kagustuhan ding makakuha ng pate ng jackpot. Pangapat, magpiprint siya ng milyong-milyong tickets. Sa pamamagitan nito ay masisiguro niyang ang winning combinations ay nasa isa sa mga tickets. At hindi nga siya nagkamali dahil siya ang nanalo sa jackpot at hindi lang jackpot ang kanyang napanalunan. Nakuha din niya ang second at third at iba pang minor prizes. Panglima, ang kanyang naprint na mga tickets ay i-deliver niya sa mga official dealers. Walang choice ang mga dealers kundi tanggapin ang napakaraming tickets mula kay Stefan dahil legal naman ang buong operasyon. Hindi makapaniwala ang British Commonwealth at Australian authorities na magagawa ito ni Stefan. At finally, ang pang-anim na step ay ang kuhanin ng premyo at ito ang dahilan kung bakit kailangan ang jackpot prize ay triple ang amount sa total number of possible combinations. Pagkatapos kasing makuha ang premyo ay kailangan bayaran ni Stefan ang mga investors. Ibig sabihin, kapag marami siyang investors at malaking pera ang kanilang binayad, ay malaking pera rin ang kanyang ibibigay mula sa premyo. At hindi lang yan, marami rin kailangan bayaran si Stefan tulad ng printing at logistics, kaya maliit na halaga na lang ang matitira sa kanya. Kaya kailangan talaga na malaki ang jackpot para malaki rin ang matitira sa kanya. Kung isipin mo, napakasimple lang naman ang steps pero nangangailangan ito ng maraming effort. Tinatrabaho ni Stefan day and night hanggang sa nakabuo siya ng isang organisasyon na tinatawag na Lotto Syndicate. Binubuo ito ng mga investors na naniniwala sa kanya at gustong magbigay ng suporta hanggang sa dumating ang computer era noong 1980s. Bumili si Stefan ng maraming computers at printers na nagrarun sa algorithm na kanyang ginawa. Dahil dito, mas madali na ang pagpiprint ng mga ticket combinations. Nanalo si Stefan at ang kanyang mga investors ng 12 beses sa Australia at UK. Ngunit ang ganitong scheme ay mahirap na hindi mapansin kahit legal pa ito. Nabahala ang otoridad na may taong gumagawa ng ganitong trick. Dahil dito ang rules ng Australia ay binago ng 2 beses. Una, ipinagbawal na ang pagpiprint ng tickets sa loob ng bahay at kailangan mong bumili sa mga tindahan. Grabe pala ang loto noon. Dahil sa pwedeng i-print mo sarili mong ticket. Kaya siyempre meron talagang scam yan. Kaya nga nung unang panahon ay hindi pa gaanong wais ang mga scammers. Kaya itong si Stefan Mendel ay isa sa mga yun. Pioneer sa pag-scam, pag-hack, at pag-crack ng code ng luto. Kaya nagiging multi-millionaire kasama yung kanyang mga ka-associates. Kaya nagiging legend siya ngayon. Hanggang sa ngayon, ang tanging taong nanalo 14 times ng jackpot. At hindi lang jackpot, pati yung minor prizes ay nakukuha din nila. Dahil sa kanyang formula na hanggang sa ngayon ay hindi na sinisiwalat kung paano na na-compute at lumabas yung probable numbers. Pangalawa, ipinagbabawal na ang bumili ng tickets ng maramihan. Dahil dito naisip ni Stefan na pumunta sa West kahit na nakakuha na siya ng maraming pera. Dahil ang gusto naman ni Stefan ay mailagay siya sa headlines at makilala sa buong mundo. Kaya ibinaling niya ang kanyang atensyon sa Virginia Lottery sa US. Noong 1992, ang jackpot prize ay mas malaki ng triple sa number ng combinations. $27 million ang jackpot at 7.1 million lang ang bilang ng ticket combinations. Ito ang eksaktong kailangan ni Stefan. At dahil popular nga si Stefan sa kanyang achievements noon, ay hindi na siya nahirapan kumuha ng mga investors. 2,500 investors ang sumuporta sa kanya at bawat isa sa kanila ay nagbayad ng $3,000 para bilhin ang lahat ng combinations. Ito ang maganda kasi matalino talaga itong si Stefan Mendel. Gumawa siya ng
ng isang kumpanya. Kumuha ng mga investors na magbigay ng pera para pambili sa 13 million combination ticket. Ibig sabihin 13 million na ticket ang bibilhin para siguradong manalo. Kaya bawat isa sa 2,000 investors ay merong $3,000 na binibigay. Malaking kayamanan na yan. Malaking pera na yung $3,000. Lalo na nung unang panahon. Kaya ito'y napakalaking sugal. Sa ngayon ay parang hindi tayo maniniwala nito na merong taong magka-crack ng Luto combination. Kasi ang ginagawa ngayon ay yung sa loob na mismo ng Luto ang sindikato. Yung taga-Luto na mismo ang naglalaro. At hindi na sila mismo nagko-compute kasi alam na nila ang lalabas. Kaya ito ang kalakalan ngayon sa ating Philippine Luto. Yung minsan ay sa Senado, itinawag dahil sa scam. Pero ganun pa, meron ding nanalo pero maliit lang dito sa Pilipinas. Pero yung mga grand jackpot ay sinasabing lutong Macau, niluto lang. Okay, so tapusin na natin ang video. At dito na nagsimula ang big day. May mga tao siyang binayaran upang bumili ng tickets sa mga tindahan at mayroon lang silang kaunting oras bago ang jackpot draw. Pero ang mas malaking problema ay ilang oras lang bago ang deadline, ang tindahan na tumatanggap ng bulk tickets ay hininto ang kanilang operasyon. Kaya 7.1 million na nabiling tickets ni Stefan at ng kanyang mga investors ay 5.5 million lang ang na-process. Walang nagawa si Stefan kundi umasa na wala sa 1.6 million combinations ang hindi na-process ang winning numbers. At noong February 15, 1992 ay dumating na nga ang moment of truth, ang final draw na ginawang live sa TV. Excited na hinintay ng team ni Stefan ang resulta. And at last, sila ay nagwagi. Hindi lang jackpot prize ang napanalunan ng Lotto Syndicate, kundi ang second, third at iba pang minor prizes. Ang kanilang napanalunan ay umabot sa $30 million. Iyon ang pinakadakilang tagumpay sa pakikipagsapalaran ni Stefan at umabot ito sa international headlines tulad ng gusto nilang mangyari. Dahil dito ay binago ng US authorities ang rules sa Lotto para wala nang gagawa sa ginawa ni Stefan. Si Stefan lang ang una at huling taong nakagawa nito sa kasaysayan. Grabe, talagang napakagaling ni Stefan Mendez sa kanyang pag-crack ng mga code at paggawa ng kumpanya para bibili at magproseso nitong mga ticket. Legal naman ang paggawa niya pero bawal pa rin ito sa Amerika. Kaya binago ang patakaran ng luto sa buong mundo hanggang sa Pilipinas. At hanggang sa muli mga cart lover, kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Paalam at ingat!